So, ayan mga katrops, papakain natin. Wet feeding tayo mga katrops sa ating inahin. Okay, gestating. Okay. So, papakain natin. Ito na, oh. Mga katrops. Okay, so papakainin natin mga katrops. Samahan niyo ako. So, ayan mga katrops ang ating inahin. Ayan. So, malapit na ito mga katrops makastahan. Hintayin na lang natin yung mga siguro 3 araw. Makakastahan na ito. Okay. So, ito yung ating isang inahin. Medyo maulan rito mga katrops. 3 araw nag-uulan. So, ito naman yung ating isang inahin. Napakain na natin yan. So, ito ay nakastahan na mga katrops. Okay. So, ito tapos na nakastahan ito. Ayan. Ayan mga katrops, ito yung pakain natin, darak. Tapos hinaluan ko mga katrops ng feeds. Okay? Darak at feeds naman. Tapos yung mga maliliit natin na Muscovy, purong feeds muna sila. Kasi medyo hindi pa marami yung ating azolla at duckweed. So wala muna tayong ilalagay na azolla at duckweed. Okay? Ilalagay muna natin, ihalo natin feeds at darak. Okay? So tara, samahan nyo ko, magpapakain tayo. Let's go! So mga katrops, ito mga katrops, meron dito isa nangingitlog. Okay? So andito naman mga katrops ang ating mga maliliit na Muscovy. Ayan, 10 naman sila. Yung pinisahan ng isang inahin natin na Muscovy. Okay? Ayan, 10 bali lahat to. Meron naman doon isang inahin natin na Muscovy na hindi pa namimisa. Okay? So ayan yung silungan nila. Ginawan ko lang. Ayan. Okay? So mga katrops, ito naman na yung update sa ating mulberry tsaka Madre de Agua. So ayan, nanatili talagang dadalawa lang ang tumubo sa Madre de Agua mga katrops. Ayan, medyo mabagal pa ang pagdadahon niya, ano? Itong isa, ito naman nag-iisang dahon at talagang nagsasurvive para lumaki. So ito namang mulberry, wala nang problema mga katrops. Ayan, may bagong, ayan, nagdadahon. Pero yung iba talagang tumuloy-tuloy na yung pagdadahon. So mas mabilis, no, makikita nyo mas mabilis yung pagculture, pagpotting ng mulberry compare sa Madre de Agua. Okay, same casting lang po ng lupa na galing sa cow manure at saka sa mga alagang hayop. Ayan, maganda tong lupa na to kasi mataas ang nutrient content. Kaya ayan, tignan nyo, maganda yung tubo ng mulberry. Nga lang itong Madre de Agua talagang hindi yata tama yung cuttings na napili natin kasi dadalawa lang talaga yung yung tumubo, no? So ito maganda na, pabayaan na lang natin siyang magdahon ng magdahon. At yung iba pa, tignan natin kung magdadahon pa yung iba kasi tinanggal na natin yung mga patay na, no, na cuttings. Okay, so pag nagtuloy-tuloy sila, ililipat na natin sila sa mismong lupa na pagtataniman at doon na sila tuluyang magyabong, ano. So ito na lang ang din ang hinahantay natin kasi mukhang wala nang nagdadahon sa mga kasamahan na cuttings, tanging silang dalawa lang. So masaya na pag nagtuloy-tuloy silang dalawa mga katrops kasi madali na lang kuhanan ng cuttings pag gumano sila, pag lumaki. So sana magkaroon ng dahon pa ito at lumaki kagaya nito mga to para sila na yung magiging pundasyon at pagkukuha na natin ng cuttings para magpunla uli. So mga katops, medyo maulan talaga rito dahil sa tropical depression. So ito mga katops, nag-iisa nating basag na pula na panabong. Okay, maganda yung klase nito. Ayan, white legs mga katops, hybrid. Okay, so ito yung nag-iisang manok panabong natin na basag na pula. Meron tayong inahin nito, nag-breeding na rin sila para ramihin natin yung lahi nito. Okay, so ito mga katrops,
naman ang ating azolla. Yan, medyo maganda yung tubo niya rito mga katrops. Mukhang nakakuha tayo ng magandang spot rito. Dati kasi hindi ko pinili ito dahil nga binabaha tong area na to mga katrops, kasi dyan ilog na po yan dyan, malaking ilog po dyan. So pag tumaas ang tubig galing dun sa likuran, sa palayan, diretso rito hanggang dun, baha po rito sa buong area na to. Kaya hindi ko pinili. Hindi naman tayo pinalad dun sa likuran ng bahay, kaya dito tayo makikipagsapalaran. At mukhang maganda nga yung tubo nila, kasi nakakailang araw na mga katrops simula nung binili natin. I think nasa 6 days na, mag-iisang linggo na mga katrops. At ayan, maganda yung naging tubo at gumaganda, nagpropagate na sila. Ayan, dumadami na. Malalaman nyo mga katrops kasi malalaki yung butil nila, tapos magiging small, magiging maliliit. Ibig sabihin niya naghiwa-hiwalay na. Tapos yung mga maliliit na yon, yun naman yung magiging mga malalaki. Ganun lang ang pag-propagate nila. Okay, so ayan mga katrops ang ating update sa ating mga alagang hayop at saka sa ating azolla, mga Muscovy ducks bilang buhay probinsya. Okay, so mga katrops, hopefully hindi na umulan at wala ng tropical depression. So maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, if you like our content, please do consider subscribing. RS TV Buhay Probinsya. Please don't forget to click on the subscribe button and hit on the notification bell para updated kayo sa ginagawa namin rito. Okay mga troops, so ito naman yung mga halaman natin rito. Okay, maraming halaman. Hindi ko na finiture sa ating content. Okay, so mga troops, I'm out of here. Peace everybody. See ya, see ya. Bye bye.